araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula, ay magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Binibining ang mamangpang, pakipangunahan ng panalangin. Kaya naman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ni Anak, Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Binibining Secretary, sino ang lumiban sa klase ngayon? Okay, maraming salamat. So ngayon ay mayroon akong 4 na larawan dito. Base sa mga larawang ito, sino ang makapagbibigay ng ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Yes, Binibining Hamisola. Maraming salamat. So ngayon, ibibigay ko kay Binibining Tihada ang paglalahad ng aralin upang malaman ninyo kung ano nga ba ang ating tatalakayin. Ngayon, balikan muna natin ang mga larawan na ipinapakita ni Binibining Quran. Sino ang makapagsabi kung ano ang ating topic o paksa na tatalakayin ngayon base sa mga larawan? Ang ating tatalakayin ngayon ay online platform. Ano nga ba ang online platform? Ang online platform ay isang makabagong paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ang internet. Ito ay tumutukoy sa mga website, aplikasyon o digital na lugar kung saan maaaring makipag-usap, magbahagi ng impormasyon, magpasa ng gawain, manood ng video, matuto at makipagtulungan ng mga tao kahit magkalayo ito. Sa pamamagitan ng online platform, nagiging mas madali at mabilis ang komunikasyon at pagkatuto sapagkat kailangan lamang ng cellphone, computer o tablet na may koneksyon sa internet. Mayroong maraming uri ng online platform na maaaring gamitin ng mga mag-aaral, gaya ng Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. At ngayon, tatalakayin natin ang uri ng platform. Ang una ay ang Facebook. Ang Facebook ay isang social media platform kung saan maaaring mag-post ng larawan, video, mensahe at iba pang impormasyon. Maaring gamitin ito ng mga mag-aral sa pagbabahagi ng proyekto. Pangalawa ay ang YouTube, isang website at app para sa panonood at pag-upload ng video. Maraming aralin, tutorial at educational videos dito na makakatulong sa pag-aaral. Pangatlo ay ang Instagram. Ito ay isang app na nakatuon sa pagbabahagi ng larawan at video. Mainam itong gamitin sa pagpapakita ng malikhain na gawa gaya ng poster, drawing at pabalat ng graphic novel. At ang pang-apat naman ay TikTok, isang sikat na platform para sa maiikling video. Maaari itong gamitin sa paggawa ng presentasyon, spoken poetry o pagpapakita ng proseso ng paggawa ng proyekto. Meron ako mga tanong. Una ay ang nakagamit ka na ba ng platform para sa pag-aaral? Binibining Aktob? Tama! Dahil sa panahon ngayon, gumagamit na tayo ng teknolohiya, kaya gumagamit na rin tayo ng mga online platform. Pangalawang tanong ay, anong online platform ang madalas mong gamitin at bakit? Binibining Acorda? Tama, Facebook ang madalas na ginagamit. Pangatlong tanong ay, paano nakakatulong ang online platform sa mabilis na pagbabahagi ng impormasyon? Binibining Galo? Tama, nakakatulong ang online platform sa mabilis na pagbabahagi ng impormasyon dahil dito mismo ibinabahagi ang mga impormasyon. At ang mga tao ay gumagamit ng social media, kaya sila ay mabilis na nakakakuha ng balita o mga impormasyon. Okay, class, buhay pa bang lahat? Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Okay, magaling? Kung kayo talaga ay nakikinig sa ating discussion ngayon, ano nga ba ang online platform? Ito ay isang makabagong paraan na pakikipag-ugnayan gamit ang internet. Ito ay isang
website o aplikasyon o digital na lugar kung saan maaaring makipag-usap, magbahagi ng impormasyon, magbasa ng mga gawain, at makipagtulungan ang mga tao kahit malayo. Sa pamamagitan nito, ang online platform ay magiging madali at mabilis ang komunikasyon at pagkatuto ng isang estudyante. Magaling. Ano nga ba yung 4 na larawan na ipinakita kanina? Yun ay ang uri ng platform na maaaring gamitin natin bilang isang estudyante. Halimbawa na lamang ito ay ang Facebook. Ano nga ba ang Facebook, class? Ang Facebook ay isang social media platform kung saan maaaring mag-post ang isang estudyante ng mga larawan, video, mensahe, at iba pang impormasyon. Ano ang advantages ng Facebook, class? Ang advantages nito ay mas madaling gumawa ng class groups para sa announcement at discussion. Tama. Yung pangalawang larawan, ano nga yun? Ito ay isang YouTube. Isa itong website at apps para sa panunood at pag-upload ng video. Ang advantages naman ng YouTube ay para may malawak na educational videos at madaling gamitin bilang halimbawa at mga paliwanag. Ang advantages naman, sunod naman ay ang Instagram. Ito ay isang apps na nakatuon sa pagbabahagi ng larawan at video. Ang advantages ng Instagram, ano? Ito ay may maganda para sa visual learning at pwedeng gamitin sa creative outputs sa pag-upload ng mga videos. Yung panghuli, yung huling larawan, yun ang TikTok. Yun ay isang sikat na platform para sa isang maikling video at maaari din itong gamitin sa paggawa ng presentasyon. Magaling mga bata, talagang nakikinig kayo at ngayon alam nyo na kung ano ang online platform at yung mga uri ng maaaring gamitin ng isang mag-aaral para mag-upload ng videos. Class, bilang pagtataya sa ating aralin, susukatin naman natin kung paano ninyo nauunawaan ang konsepto ng gusto, responsableng paggamit ng social media. Makinig kayo mabuti upang kayo makasagot. Unang-una, bawat isa sa inyo ay pipili ng isang social media platform, maaaring Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram na madalas ninyong ginagamit araw-araw. Okay, pagkatapos, gumawa kayo ng isang maikling refleksyon na binubuo ng 1 o 2 hanggang 2 talata batay sa inyong sariling karanasan o personal na karanasan. Okay? Sa inyong refleksyon, okay, pakisagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, ano ang layunin mo sa paggamit ng platform na ito? Pangalawa, ano ang iyong natutunan o naging epekto nito sa iyo? Pangatlo, paano mo ito nagagamit ng responsable? Okay? Isulat ng malinaw at tapat ang iyong sagot. Okay? Tandaan, walang mali, walang tama o maling karanasan. Ang mahalaga ay yung pagninilay at pagkatuto. Okay? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang inyong gawin ang iyong gawain. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Okay class, bago tayo magtapos, meron bang isa sa inyo ang gusto magbahagi ng kanyang ginawang reflection? Okay, maraming salamat. Ngayon naman sa ating takdang aralin, ipapakita ninyo ang inyong pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa ng isang malikhaing gawain. Gagawa kayo ng isang poster o digital output na
na nagpapakita ng responsable at wastong paggamit ng social media. Okay? Maaring kayo gumamit ng cartolina, bond paper, or digital tools kung digital output ang inyong pipiliin. Okay? Maaari niyong ipasa ang inyong output sa susunod nating tagpo.